Ano ang ugat ng korupsyong pinag-uusapan natin ngayon? Hindi ba't itong unconstitutional, invalid at criminal 2025 national budget? Sino ang pumirma matapos silang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina ng 4,000 higit kumulang na 2025 General Appropriations Act? Hindi pwedeng maghugas kamay. Di ba't kawalang hiyaan yun? Nung naipit ka na, ikaw pumirma, ituturo mo yung mga ordinaryong manggagawa ng Senado at ng House of Representatives na ang tanging kasalanan lamang ay bahagi sila ng technical working group. Kanya dapat bantayan itong ginagawang pagpasa ng 2026 national budget. Yung mga supposedly nag-iimbestiga nitong napakalawak na korupsyon, wag naman kayong mag-aabogado para doon sa mga taong kung saan patungo ang investigasyon. Ano naman po yung masasabi nyo doon sa notion na nagsimula daw sa kasalukuyang administrasyon sa pangunan ng Pangulo, kaya nadidiscover itong malawakang sistema ng korupsyon sa flood control at siya lang daw yung una na talagang tumugis dito. Attorney, makatotohanan po ba ito? Absolutely hindi. Di ba, alam na natin nag-iingay na tayo noong 2024. Nagpakita ako ng larawan, December 26, 2024, sila ay nagpupulong sa Malacanang siguro yun at ang kanilang ginamit na termino, thoroughly reviewing, masusing pinag-aaralan ang legalidad ng panukalang budget ng 2025. Pinirmahan pa rin. Ano ang ugat ng korupsyong pinag-uusapan natin ngayon? Hindi ba't itong unconstitutional, invalid at criminal 2025 national budget? Sino ang pumirma matapos silang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina ng 4,000 higit kumulang na 2025 General Appropriations Act? Hindi pwedeng maghugas kamay. Nung pinirmahan mo, inaprubahan mo ang lahat ng linalaman ng unconstitutional 2025 budget. Kanya hindi pwedeng sabihin na wala kang pananagutan dito. Isa pa sa mga depensa nila, dahil kung sangkot ang Pangulo dito, yung executive, bakit pa raw na doon sa BICAM isiningit yung gusto ng Pangulo, bakit hindi na lang daw doon sa NEP kung meron man siyang gusto. At isa pa, sa kanilang depensa rito, doon sa involvement ng Pangulo is, nag-veto nga siya ng ilang line items doon na bilyong-bilyong pisong halaga, attorney. Yung sinasabing veto, walang veto yun. Bito-bituhan lang yun. Kasi yung binito niya, parte ng unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, maaari mo lamang gamitin yan kung merong excess or sobrang koleksyon ng buwis, kung merong bagong buwis na pagkukuhaan o dili kaya ay may bagong utang o pagkakautangan. Diyan lamang yan. So yung vinito mo, wala yun, paper veto lamang yun. Sa papel mo lamang vinito yun. Bakit tinira sa Bicameral Conference Committee yung BICAM? Hindi doon sa NEP. Kasi alam ninyo, yung proseso ng pagsusumiti ng panukalang budget through the National Expenditure Program, meron yan yung BESF, yung source of funding. Diba? Nakalagay doon. At nandoon din dadaan yan sa DBCC. And I think and I believe in him. Kaya hanggat nandiyan si RC Balisacan, si Secretary RC Balisacan na nagbabantay at nagmamatsyag, hindi rin siya papayag na magkaroon ng sobrang daming insertions. Kaya inilusot yan doon sa Bicameral Conference Committee report dahil pagdating dyan, hindi na naman nila binabasa yan eh. Di ba nung una naming ibinunyag yan, ang kanilang depensa agad? Walang blanco doon, walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Nung aming pinakita yung mga pruweba, anong next defense nila? Hindi, kasalanan niya ng mga staff namin na napapabilang sa technical working group ng mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Di ba't kawalang hiyaan yun? Nung naipit ka na, ikaw pumirma, ituturo mo yung mga ordinaryong manggagawa ng Senado at ng House of Representatives na ang tanging kasalanan lamang ay bahagi sila ng technical working group. Kanya dapat bantayan itong ginagawang pagpasa ng 2026 national budget.
Opo. Attorney, sinasabi po ni Senator Ping Lacson na ginagamit lamang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng dalawang USEC o undersecretaries para po doon sa sinabi po ni Zaldico na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Kung presidente ka, pinalulusutan ka ng 100 bilyong piso ng mga tao mo, then you don't deserve to stay a minute longer in your office as the president. Inayari ka ng USEC mo, inayari ka ng district engineer lamang, inayari ka ng regional director lamang ng DPWH. Come on! Hindi naman tayo pinanganak kanina lamang alas 7 ng umaga. Alam natin lahat ang nangyayari dyan. At mahirap naman na ikaw ang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Ikaw rin ang nag-aabogado sa Pangulo. Yun nga po, may conflict, may problema tayo ba doon, attorney? Dahil parang nakikita ng taong bayan na yung Senado o yung isang senador pa ang nagdedepensa, parang tagapagsalita ng Pangulo since ang issue is nasa ehekutibo. Tama yun, dapat manahimik na lang. Maaring supporter ka o alyado ka siguro ni Pangulong Marcos bilang senador, quiet ka na lang. Bakit? Chairman ka ng Blue Ribbon eh. Let the executive department, those who belong to the executive department, yung mga nasa, ang laki-laki ng tanggapan ng Pangulo eh. Ang dami-daming empleyadong pwede magsalita on his behalf. Hayaan nyo sila magtanggol. Pero kayo dito, sa yung mga supposedly nag-iimbestiga nitong napakalawak na korupsyon, wag naman kayong mag-aabogado para doon sa mga taong kung saan patungo ang investigasyon. Malaswa masyado eh, hindi tatanggapin ng Pilipino. Opo, yung dalawang undersecretaries po niyan, yung Department of Education Undersecretary si Yusek Olivar at itong PLLO Undersecretary na si Adrian Bersamin, pareho pong nagbitiw na sa pwesto. Kasunod din ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kamag-anak po daw ito ni Adrian Bersamin, at Budget Secretary Amena Pangandaman. Itong pagbibitiw po ba nila ay ibig sabihin wala na po silang, hindi na po pwede silang papanagutin, hinggil nga po dito sa mga isyong ipinupukol laban po sa kanila? Legally, no. Liable pa rin sila. Matagal ko nang sinasabi, pagpaliwanagin si Amina Pangandaman ng DBM at itong si Trigib Olivar, yung USEC ng DepEd. Dahil nga meron silang sweetheart deal na isara nila yung 2.85 billion nang ganon-ganon lang. At ang kinaladkad ng Trigib Olivar ay yung tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary. Samantalang ang tanggapan niya ay DepEd. Ang layo naman, ang tapang naman, sinong nasa likod nito? Lumabas yung pangalan ng Yusek Bersamin ba? Adrian. Hindi naman din kaya gumawa mag-isa nun. May mga kasama pa yan. Hanggang ASEC level siguro may kasabwat yan. Kinakailangan maungkat yan at mailabas lahat mapangalanan. So ibig sabihin nito, attorney, nayanig ang Malacanang doon sa naging pasabog, revelasyon ni Zaldico kaugnay po dito sa corruption issue ng pamahalaan, lalo na't kabilang po sa mga nabanggit nga niya itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang dahilan, ang timing ng pagbibitiw nitong kanyang mga cabinet secretaries, ayun na po yung nangyari sa kanila. Yes, I can see that na talaga yung paglabas niya, malaki yung impact. But even before lumabas yung Zaldico, nandoon na sa affidavit nung Yusek Robert Bernardo. Binanggit na yan yung Trigib Olivar, yung Office of the Executive Secretary, yung 2.85 billion, yung 15% na kickback na amounting to more or less 500 million pesos. Manghang-mangha na yung tao sa halaga 2.85 billion. Na small time pala yung Trigib Olivar at yung Office of the Executive Secretary dahil base doon sa pahayag ni Zaldico, 100 billion at 25 billion. Ang kanyang itinuturo ay si Bongbong Marcos. So ito talaga napakalawak ng korupsyon. Nakakaya even yung Pangulo ng South Korea, di ba? Binawi yung kanilang pautang na 28.8 or 28.5 billion in pesos dahil sa dalawang kadahilanan. Massive corruption and looting of public funds. Nakakahiya yun. Mismong Pangulo
ng South Korea ang nagpahayag niyan.